Ah, naayos na yung signal light. Kasi nga yung problem nito is intermittent, minsan gagana, minsan hindi. So yung kaliwa yung problema. So for example kanan, yan o, yung kaliwa, yan, gumagana na siya. Excuse me. Ang naging issue lang doon is ano nga ba, yung saksakan, yung connector niya is aluminum. So hindi naman siya maluwag, pero ginawa ko, tinanggal ko, tapos medyo inipit ko ng plies bago ko sinaksak ulit. So far so good na. And it started nung naulanan. Problema na, umulan pala kahapon, ligo kami. So I guess we'll have to find out kung maglolo ko siya ulit. Pero ngayon so far so good pa naman, yan magana. And mind you yung mga critical moments siya bibigay. Kaya sila sino yun? Sila yung mga kilala sa electrical, si all pa wirings, yung mga yon, mga premium wire. Doon ko natutunan na gumamit ng mga premium wire. Kaya ako pag bumibili ako ng wire, ever since mga Japan na tinuro din sa akin yun sabi, sir, ito yung klase na maganda, mahal pero matibay, both yung wire tsaka yung balat ng wire. Pabaliktad ba to? Tingnan. Pwede pala. Uy, nice. Okay, hindi ko alam yun Okay, so both yung wire tsaka teka, lagpasan lang natin to. Lingon-lingon. Yan, both yung wire tsaka yung balat ng wire. Kasi pinakita niya sa akin, sir, tinan mo yung nakakabit mo ng wire, nag-umido, nag-powder, nag-oxidize. Tapos yung wire niya nagnipisan na, basta sobrang nipis ganyan. Tapos eto, tinan mo yung Japan wire, pito lang siya, pero makapal yung pito na yon. Ultimo yung balat, hindi mo siya basta hindi siya gagamitan mo ng plies para madaling balatan. Ito yung nakakabit mo na wire, sabi niya, ito sir, kahit kukulang tapos yung pinuto niya ng kuko, halos sumama na yung mga wire. So ang layo, sabi niya gano'n. So tsaka itong Japan wire, tanso talaga, kaya mahal. Yung sa inyo, pag kinaskas mo puti sabihin aluminum, mas mahal ang tanso sa aluminum. Tsaka maganda conductivity ng tanso sa aluminum. Ayun, so anyways, ano pa, teka, balik muna tayo sa kalsada. Harap muna kayo sa kalsada. So eto yung last usapan natin. So far yun lang muna. Baka madidistract ako mag-drive Bagay, meron lang pala akong i-discuss saglit. Yung pag may nagpalusot, nagha-hazard, tinuro din sa akin ni Kel yon. So meaning pag pinasingit ka, mag-hazard ka, way of saying thank you. Pwedeng bumusina, kaya lang sabi nila yung dalawang busina could be misconstrued by nasa harapan mo. Kasi ako meron akong busina na testing natin yan it sounds like thank you, di ba? Pero minsan nga to, hindi, mahirap yung pindutin ng busina nito. Yung buong nito, yung buong mga switches nito, mahirap. China sorry China, pero yun yung reality. Mura okay. I-understand naman China, bibigyan ka ng kailangan mo now na. Okay. Pero wag mo sana tatagal yung halaga na ginastos mo. Yun ang you get what you pay for. Yun ang China. Okay. Ano pa? Kung gusto mo ng quality, mag-Japan ka, pero mag-i-invest ka. Ganon. Okay. So ang ultimong busina nito, hirap. And
Well, hindi ko naman subscriber tong ano na to, pinagpagawan ko. Pero if you ask, ipipm ko sa inyo kung sino yun. Ilan lang naman yung gumagawa ng mga sa e-bike eh. Pero dyan sa Pasig, doon pinagawa namin, ang layo ng tunog ng ano, busina. Same price doon kay Tol. Actually, hindi siya Tol pa wiring eh. Parang isang maganda rin gumawa ng mga electrical dyan sa Marikina. Yung sa Honda, doon ko pinagawa sa Marikina. Yung e-bike, doon ko pinagawa doon sa gawa ng e-bike. Both busina and ano nga ba yun? Ako dalawa yun eh. Tigalawa sila pero anyways, pag kinumpara mo yung busina nung sa Honda tsaka nito, layo. Napakalayo. So, tapos ito pa, pag binuksan mo yung sa loob nito, yung binubuksan ko lagi, kinakalawang yung terminal. Sa tingin mo ba kakalawangan yung ano ba yung brand nun, Bosch? Basta may brand maganda. Pia pala. Kung napakaliit lang naman na terminal nun para kalawangin, di ba? So kaduda-duda. So ang layo ng sound, layo ng quality ng sound. At ano, 'yon. Teka, harap muna kayo. Para makita niyo yung tulay. Yun, ang layo ng sound, ang layo ng quality ng sound dun sa ano, sa Honda. Parehas lang naman ng presyo. Masas ako ng 2K ish. No, both dito tsaka dun sa Honda. Ayun, naalala ko na. So merong busina, tsaka merong rapid yung rapid succession yung sa Honda, pinalagyan ko ng ganun. Ito nga, may budots pa to eh. Yan, pero yung sa Honda wala silang available na budots. Rapid lang talaga. Yan. Ang pindutin ng busina nito eh, hindi consistent, minsan yun na naman. So, yeah, probably siguro kailangan kong baklasin to, tungkabin to, sprayan. Meron akong nabili sa Shopee na spray spray na contact spray. So let's see if that's gonna work. Ayan. Okay, anong kalsada ba to? Anong name nitong kalsadang to eh? Ingat kayo rito sa mga baguhan na hindi taga rito. Kung napansin nyo kanina, merong malalim doon. Pag solo ka, walang problema. Ang problema kapag nakatutok ka sa kotse o sa four wheels, tapos medyo maganda yung takbo, no? O yan, o. Ito mababaw pa nga to eh. Yan, maganda yung takbo, nakatutok ka. Baka hindi mo makita. Ganon. Kaliwa tayo. Baka hindi mo makita, talagang may kalalagyan yung suspension mo. Ngayon dito sa pakaliwa, ayan o, naku, hindi ko natutukan. Ewan ko kung nahagip siya na. Ito pa, pangalawa sa kaliwa. Naku, ewan ko kung nakita So itong pakaliwa dito sa galing, ito pa, ayan o. Ayan, hope kita naman yun. Sunod-sunod dyan, mga butas na yan. Marami na bibiktima dyan kapag nakatutok nga, ayan o. Oh, very good siya o. Nagturo. So maraming nabibiktima diyan, lalo na nga pag nakatutok ka sa four wheels kasi biglang lilitaw yan eh. Ganon. Kuha ba ka pag motor kasi pwede ka sumemplang. Dito sa itong C5 na to, sarap na ito lalo na pag gabi, yung walang sasakyan kasi minsan bumiyaya ako dito gabi. Ito gamit ko, suspension nito, matigas-tigas eh, lalo na pag mag-isa ka. Teka, pasok muna tayo Tingnan, pasingitin tayo ng 10-wheeler na to. Ayaw niya. Sige, mauna ka. Ayaw pasingit pero ayaw bumilis. Anong plano mo? Yan, natin na. Lingon. Okay, yan. Okay, so anyways, nawala tuloy ako. Ito, itong C5 na to, bago ka makarating ng unang tulay. Pag gabi, suwabe, walang sasakyan, pag nag-go, may stoplight pa doon eh. Hataw, di ba? Bago ka makarating ng tulay, please, lalo na kung matigas suspension mo, minor ka na. Bakit? Kasi itong kinis na to, inayos to eh, yung yung medyo bumibigay na nga ulit Inayos to itong track lane na yan.
inayos yan. Pagdating doon malapit na sa bridge, siguro mga 10 meters, gano'n. 10 meters bago mag-bridge, ayan na, yung dating lubak niya, binigay na sa'yo. Kaya, ako, ang tigas ng suspension nga nito. Sabi siya, halos matanggal ako sa sa tigas ng suspension nito. Halos matanggal ako sa upuan, madislodge ako sa pagkakaupo ko. Alam mo yun, hawak ko pa naman yung manibela. Hindi ko naman nabibitawan kasi mahigpit ako mahawak ng manibela eh. Pero umaangat yung tumatalbog yung puwet ko sa upo, bumusina nga yung sasakyan sa likod ko eh, kaya parang, uy, okay ka lang, parang ganun. Kasi ano eh, tuling ko bigla naglubakan eh. Yung lubak yun, hindi lang isa, mahaba-haba, enough para sumemplang ka. Anyways, yun ang warning ko doon. What else? So kudos dun sa mga nagtuturo ng butas, kaya kanina no, nagturo siya ng butas. Tapos sa mga marunong yun nga yung pag nagpasingit sa'yo, alam mo, may sisingit ka o pinagpasingit ka, yung nagte-thank you, usually daw yon 2 second hazard, 2 pitik lang ng hazard, ganon. Way of thank you. Yung iba, busina ako. Yung iba naman tumataas ng kamay. Ako, all the while, akala ko yung taas ng kamay is sorry, kasi nga may mga singit sa akin na biglaan hindi naman ako matulin ng patakbo, di ba? May mga singit na biglaan, parang uy, sorry pero in a way, thank you rin pala yun. Yan. Kaya the best daw is yung hazard. Ganito lang yan, 2 pitik lang, okay na yan. Ayan. Sige, until next time, bye.